progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayon? Sabi ko na sa inyo eh. Si ate, si ma'am, amo manager ay pumunta ng NBI para maghahin na reklamo patungkol dito kay alias Rene. Ang problema, mayroon hong nasama. Bakit nasama? Ano kinalaman ng mga ito? Yan ho ay katanungan lang ha. Baka naman bigyan nyo ng pansin. Kasi bakit ganun? Nakagtataka lang ang ating kababayan. Bakit? Sa dami-dami ng bumira kay BP Sara, ang dami nga eh. Sira ng sira dito, sira doon. Si Tatay Digong, siniraan dito, siniraan doon. Wala naman nireklamo sila. Tanong ho lang ni Aling Ledesma. Bakit ho may ganito? Ayan ang hindi ko rin alam. Hindi ko rin masasagot mga kasama. Bakit? Kayo, baka alam nyo kung ano yung kasagutan. Bakit sila, ganito na, meron ng mga bagay-bagay at nagre-reklamo na. Mayroong title dito ako babasa lang ako ha. Baka mamaya damay ako dito. Ito, title. Tayo reactionista lang ha. Ontiveros umiyak, takot na takot sa NBI. Minulto ng kanyang sariling propaganda. Ha? Ayan ang title. Binasa ko lang. Alamin natin kung ano yung balita dito ni Robin. Tayo ay nagre-reaction base sa video. Hindi tayo gawa-gawa kwento ha. Iba yung gumagawa ng kwento sa mga reactionista. Nagbabase tayo kung ano yung napapanood natin. Nire-reactionan lang natin. Tuloy natin to pero bago natin simulan natin talakayan ang reaction, likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo na po para nakakatanggap kayo ng notification. Pero bago man yan, nakalike ka na ba? O hindi pa, i-like nyo muna yung video natin at share. Simula na ito. Pasok! Formal nang nagsampa ng kaso si Senator Rizong Tiveros sa NBI ngayong Miyerkules, July 2, 2025 sa mga personalidad na responsable di umano sa viral video. Kita nyo ha. Hindi pa ito sigurado. Ito daw ay responsable di umano. Ngayon, ang tanong, bakit meron ng tinukoy na pangalan dito? Ilan yung personalidad na umugong? Easy ka dyan, boy! Mamaya maririnig nyo kung sino-sino yung mga pangalan na nadadawit. Sila daw ho yung mga nagpapakalat. Naku, hindi ko ho alam yan ha. Alamin natin yan kung totoo man yan. Siyempre sasagutin yan ng mga nababanggit na pangalan. Simulan natin. Pasok! Dating saksi sa Senado na si alias Rene o Michael Maurilio. Sa nasabing video, gumawa ng maling pahayag daw si Maurilio laban kay Ontiveros at sa investigasyon ng Senado sa mga krimen na may kaugnayan kina Pastor Paul Quiboloy, dating Pangulong Duterte. Ito lang may pasok lang natin to. Hindi ito kwento kasi napanood natin yung Senate hearing noong February 2024. Hindi ko lang matanda kung anong petsa yun. Ang hearing na yan, nung magkakampi pa sila, itong alias Rene, ang pangunahing witness. Kumbaga siya yung star of the night. Siya yung witness. Ngayon, magkabati pa sila. Diba? Tuwan-tuwa ito si Madam. Dahil maraming binunyag ito si alias Rene. Hindi ko lang alam ano nangyari, bakit nagkabaligtaran. At merong ng ugong-ugong di umano na sabi
Itong si alias Rene ay binayaran daw di umano ng malaking halaga para bumaligtad naman laban dito kay ate. Kayo ba naniniwala mga kasama na itong si alias Rene ay binayaran daw di umano nitong kay OJC? Type mo sa comment section kung ano yung paliwanag nyo dyan para alam ko kung nakakasunod kayo. At saka ang tanong dito, ano nangyari te? Dati happy kayo nung naiipit na si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong at yung mga iba pang nasamang pangalan. Ngayon, bumabaligtad ang sitwasyon, parang ang lungkot-lungkot. Sabi ni Aling Ledesma, problemado na. Bakit? Oo, bakit namumblema? Happy nga sila, napakulong nga si Pastor Kibuloy. Diba? Happy sila. Walang ginawa si Pastor Kibuloy kundi maghain lang ng appeal. Diba? Eto. Anong nangyari? Ang nangyari. Diba? Bumaligtad lang yung witness. Bakit nagsumbong? Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Bakit nagsumbong agad? Hindi ko alam, Aling Ledesma, kung ano yung nararamdaman ngayon ni Ma'am, Amo Manager. Bakit masakit ba? Galing din ito ni Aling Rosipina no? Siyempre masakit! Ikaw ba naman ngayon ang ididiin ng pangunahin mong testigo? Sigurado paniniwalaan yan ng korte. Kasi aalamin lahat yan. Aalamin at puro tulo, bakit ka ngayon bumabaligtad? Ano ang tunay sa tunay? Yan ang magandang abangan natin, ha? Tuloy. Vice President Sara, ang nakakatawa lamang ay bakit nadamay ang mga personalidad na nag-share lamang ng video ni Maurilio. Kaya na lamang nila Criseto Reto Chu, Jason Za, Tio Moreno, Sasugano Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, Rob Rances, at iba pa. Diyos ko po, bakit naman nadamay ang mga vloggers? Bakit nadamay ang mga nag-share ng video? Di kung ganon, bakit hindi kasama ang GMA News sa sinampahan ng kaso ni Ontiveros? Gayong itong mainstream media ang nangunguna sa nagpamudmod ng video ni Maurilio. Tama. Kasi kung hindi na balita yan, sa nabanggit ni Robin, kung hindi binalita yan, hindi rin masasagap ng mga vlogger yan. Siyempre, magandang balita yun sabi ni Aling Ledesma Shiner ngayon. Ang tanong, bakit yung mga vlogger? Oo nga naman. Bakit yung mga vlogger lang? Bakit hindi itong stream na ito? Ano ang sagot? Hindi ko rin alam. Aalamin pa natin yan. Pero ang alam ko, nagpunta siya sa NBI at ito yung mga pinagsasabi niya. Ito yung narinig ko. Kayo ba, napanood nyo to? Alamin nyo yung mga bagay-bagay baka late na kayo. Ito yung statement. Nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin ng Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael. Pero hindi no. Totoo ito baka kasi sabihin ng iba, yung mga nagmamagaling sa magaling, baka sabihin, AI video yan. Hindi si alias Michael talaga siya si alias Rene. Ang totoong pangalan niya is Michael Maurilio. Yan ang totoong pangalan. Kasi hindi matatanggi kasi kilala niya. Magkakilala sila kasi nga, si Michael Maurilio o alias Rene, ang pangunahing testigo ni Ma'am Amo Manager. Anong gagawin natin dyan? Hindi AI ito Ngayon, ang tanong ni Ma'am, Amo Manager, Boss Amo Manager, sino ang pangunahing nag-produce o sino ang nasa likod ng pagpo-produce ng video? Nakakadalawang video yung video masyadong iskandaloso. Biruin mo, milyon ang nabanggit na presyo para lang idiin. Naku, ayon sa video
Baka sabihin nyo, gumagawa ako ng kwento, ha? Oh, hindi rin tayo nag-share ng video na yon. Tayo ay nag-reaction lang sa video na yon. Oo, yung makakasuhan, sasamaha. Ewan ko kung makakasuhan ng cyber libel, yung nag-share daw. Sino kaya? May sharer buds kaya? Sino kaya yun? Ha? Tuloy. Maurilio, dahil hanggang ngayon wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo nito, yung mga vlogger na pinamumudmod na dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, at iba pa. So, pero teka lang, ang tanong kasi ganito, sabi ng Supreme Court, pag ikaw ay public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Kung ikaw ay kinikriticize at ginagawa ng ganyang, dapat manhid ka pagdating dyan. Sabi ni Aling Ledesma yan, ha? Sa bagay, may point si Aling Ledesma. Ngayon, kung ayaw niyong makarinig, sabi ni Aling Ledesma to, ha? Kung ayaw niyong mabatikos at ayaw niyong makriticize at kung ayaw niyong makarinig ng gantong issue, pwede na daw kayong mag-resign. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Oh. Ano sa tantan niyo, mga kasama? Di ba? Ang tanong, si Tatay Digong ba nung binatikos, pinagbintangan na siya ay mamamatay ng mga... Oo? Di ba? Ano ang ginawa niya? Wala naman siyang dinimanda. Wala siyang nireklamo. Si Bibi Sara ba nung nagkakaroon ng problema at sa batikos dito, batikos doon, bintang dito, bintang doon, meron ba siyang inireklamo sa NBI? May mga vlogger din na bumibili sa kanya, matitindi, minumura pa. Meron ba siyang kinasuhan ng cyber libel? Wala naman, di ba? Yan ang malaking big question. Bakit kayo? Sabi ni Aling Ledesma, ulitin natin to, ha? Sabi ni Aling Ledesma, bakit kayo masyadong balat sibuyas? Tuloy. Po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang sinabi po ay perjury po ba? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi. Yun naman pala. Namin din, ma'am, bilang nagtatrabaho sa public service at isa siyang public servant, kung ikaw ay isang public servant, dapat hindi ka nagbabalat. Dapat hindi ka maramdamin. Dapat handa ka sa mga kritisismo at kung ano yung ibato sa'yo. Be fair to everyone. Ganon ang sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Parehas lang. Iparehas nyo lang kung ano yung... Kaso, ang problema, yun nga. Wala naman tayong magagawa, mga kasama, dahil, nagkaroon na ho ng desisyon si Ma'am, Amo Manager, patungkol dito sa usapin na kinaharap niya. Ngayon, ang tanong, marami ho ang nag-react. Diba? Marami ang mga abogado, marami ang mga individual na nakapanood nito. Nagre-react sila eh. Oo, gusto nyo. Tignan nyo magbasa kayo ng comment sa mga pinost nila. Halos lahat ng comment ay merong patama sa kanila. Na-notice ko lang yun. Napansin ko lang yun. Subukan nyo sa post nila, lalo na sa page niya. Sabi ni Aling Marie. Kasi nakita ni Aling Marie. Lang bukas lagi sa mga sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naku, sino kaya yung sinasabi ni Ma'am? Diba? Oo, handang-handa naman daw sa kanyang sa mga kritisismo, pero hindi raw siya makakapayag. Ang tinarget ay yung witness.
tinarget daw yung mga staff. May tinarget bang staff? Hindi ko alam hindi ko... sa kwento ni alias Rene. May nabanggit nga si alias Rene dun eh. Ay wala ho tayong magagawa. Talagang si alias Rene ay willing na rin eh. Kaya nga biglang humarap yan. Siguro na konsensya na. Aling Ledesma, ikaw ba, may patunay ba dyan na nakonsensya na ito si alias Rene? Ayan na nga alamin natin mga kasama sa susunod na mga pangyayari at ganap. Samantala, ito na, ang target nila si BP Sara o yung 3 bakula sa Maynila, tinarget si BP Sara, sandamakmak naman pala ang problema. Sino nagsabi niyan? Ito, sabi dito, 3 kongresista ng Maynila nasampal ng pasabog ni Mayor Isko. Ngayon, yari kayo. Kayo ngayon ang sisingilin. Parang meron hatang utang na naiwan na sobrang laki. At saka meron nakita sa video, sa vlog ni, ewan ko anong page yun, kung anong channel yun. May bolt. Office of the Mayor, nilagyan nyo ng bolt. Ano nilagay sa bolt? Ano nilagay doon? Yan ay tanong ni Aling Marie. Tuloy natin to. Kung makabanat, makapanggipit at makapanghusga ang 3 tulonggis na congressman kay Vice President Sara Duterte ukol sa 125 million pesos na confidential fund ay akala mo sobrang malilinis. Pero heto, nasa bakuran pala nila ang nagwawaldas ng bilyon-bilyong pondo ng Manila. Mayroon ding gumastos sa hanay nila ng 130 million pesos sa isang araw lamang. Mas malaki pa yung binibintang nila kay BP Sara? Si BP Sara binintangan nila ng 125 million in 11 days. Samantalang ito, 130 million, just 1 day only. Pambihira! Grabe pala, kaswapang ng mga ibang klase kumain ng pera ito. Lumalamon. Oo, ng milyones, isang araw. Busog ka? Sino kaya yun? Alamin natin. Subalit ang 125 million pesos ni VP Sara Duterte in 11 days ay umabot na sa impeachment trial. So, ano ang gagawin ni Benny Abante, Joel Chua, at Roland Valeriano sa mga pasabog ni Mayor Isko Moreno? Si Vice President Sara Duterte pa rin ba ang may kasalanan at mga Duterte sa umano'y malalang korupsyon sa baluarte nila sa loob ng 3 years? Ayon sa ulat ay, ibinunyag ng nagbabalik na si Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang tungkol sa ilang mga empleyado ng Manila City Hall na nag-cash advance ng malalaking halaga ng pera noong 2024 na umabot sa milyon at bilyong piso. Grabe, no? Sa isinagawang inaugural State of the City address ni Yorme Isko, na mapapanood sa kanyang opisyal na Facebook page, Martes, July 1, inisa-isa niya ang pangalan at litrato ng mga empleyadong nakapag-CA o cash advance mula sa pondo ng munisipyo at kung magkano ang halagang nakuha nila. Ang umano'y summa cum laude raw na nakapag-cash advance ng nasa 1.161 billion pesos sa loob lamang ng 6 na buwan ay isang nagngangalang Attorney Marlon M. Lacson. Grabe! Ang daming pera nito. 1.61 billion na Jonathan Garso 132 million in just 1 day. Cash advance 1.780 billion. Ay, naku, Diyos mio. Manila. Kaya pala ayaw nang bumaba. Kaya naman pala gustong-gusto sa pwesto. Kaya naman pala pinaglaban kahit siran-sira na ang pangalan. Yun, ito na si Yorme. May gobyerno na ulit ang Maynila, tandaan nyo. Malinis agad. Tawag dito, na-wash out na naman yung mga tapos yung basura, winipe out na ni Isko, ni Yorme. Diba? Kaso, nag-iwan ng utang. Utang na loob. Nakapag-cash advance daw si Lacson noong September 2024 hanggang February 2025
at ang kabuuan o total ng kanyang CA ay umabot sa 1.161 billion pesos. Hindi raw ito palalagpasin ni Yorme at aalamin kung bakit at saan ginamit ni Lacson ang nabanggit na cash advance. Magkakaroon ng On a investigahan personal yun. note, ano namang ginawa niyo sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Nasabi na lamang ng alkalde. Bago nito, isiniwalat ni Mayor Isko Moreno na umabot na raw sa 950 million pesos ang utang ng lungsod sa isang waste management corporation. Naku, grabe, mag-1 billion? Tama ba? 950 million? Tama ba? Ang utang? Ulitin natin. Pesos ang utang ng lungsod yung konsensya, nasabi na lamang ng alkalde. Yan. Bago nito, isiniwalat ni Mayor Isko Moreno na umabot na raw sa 950 million pesos ang utang ng lungsod sa isang waste management corporation. Ay, grabe. Sa 950 million sa waste management o basura, nangongolekta ng basura. Ganyang kalaki, grabe. Nangyari. Ubos ang pera ng Maynila. Tapos, kung siraan nyo si Yorme Isko, ganun-ganun na lang. Binenta si ganito, binenta si ganun. Wow! Ha? Talaga ba? 2 joints! Oh, yan ang masasabi natin dun sa mga naninira kay Yorme. Ito, lumabas ang katotohanan. Kaya pala nila sinisiraan si Yorme para hindi manalo dahil itatago nila. Oh, yun. Ang laking pera. Yorme, wish namin na pagandahin mo pa lalo ang Maynila. Magtayo ka pa ng 20 condominium dyan sa Maynila. Para Ganap na masaya. unang press conference ni Moreno noong Lunes, tinalakay niya ang lumalalang problema ng Maynila sa basura. Aniya, from 561 million pesos, today as we speak, 950 million pesos na ang bayarin sa basura. Katulad ng naisaad ng isa sa kontraktor ng basura, January lang sila binayaran, aniya pa ni Isko. So, kung hindi ito pakikialaman ng tatlong magaling na congressman ng Manila, ibig sabihin may intensyong political lang sila kay VP Sara sa utos ng amo nilang nangangarap magpresidente sa 2028. Malamang. Oo, kailangan umaksyon sila dyan. Kailangan panagutin nila yung mayora nila. Kaso, yung isa hindi makaupo kasi talo. Yung dalawa, pinalad pa. Pinalad pa. Kaso yung isa gusto pang ihabol ang pagkapanalo. Hindi ka nga nanalo, talo ka nga, talo. Eto naman si Georgie. Si Georgie, talagang gustong manalo ito. Bakit kaya? Ano kaya ang behind the story? Ang tanong, magkano? Sabi ni Aling Ledesma. Hindi ko alam, Aling Ledesma. Yan lang ang katanungan, magkano? Pilipinas posibleng maging host country para sa interim release ni Tatay Digong. Nako, alamin natin to. Ano naman to? Kailan kaya uuwi si Tatay Digong? Kailan na naman yung usapin na yan? Baka mamaya gumagawa na naman ng gimmick itong mga ito. Tapos, alam nyo na. Pero merong ugong-ugong. Ang ganda ng balita ni Attorney Kaufman. Napanood nyo ba yung update kay Tatay Digong? Diba? Ang ganda. Patuloy natin to. Patuloy ang paghihintay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court. Kaugnay ng kanilang motion para sa interim release habang nililitis ang kanyang kaso. Nilinaw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi siya maaring magkomento sa mga bansang posibleng tumanggap kay Duterte kasunod ng mga espekulasyong tumanggi umano ang Belgium at Australia. Gaya niya, maaari ring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas basta't may sapat na kasunduan. Pwede naman pala. Oo. Kaso nga lang, ano ba yung sabi? Parang merong isang abogado na nagsalita na parang hindi na raw pakakasuhan si Tatay Digong sa Pilipinas. Diba? Kung gano'n naman pala, pwede naman pala, bakit hindi nyo sunduin doon sa dahig? Kung magdidesisyon kayo na hindi nakakasuhan si Tatay Digong, magdesisyon na rin kayo na pauwiin siya agad-agaran. Anak kayo ng tipaklong ang tanda-tanda na ng
dating Pangulo eh. 80 anyos na. Hindi niyo ba alam kung ano yung nararamdaman niya ngayon doon? Kayo ng nakakagigil na kayo. Nakakarindi na kayo. Sana mangyari sa inyo yung nangyari kay Tatay Digong. Sana makarinig na tayo ng investigasyon kung kailan sisimulan yung nagsabwatan daw di umano. Sana lang sana lang. Para makakita tayo ng isang magandang usapin at pwedeng makasuhan. Meron dito kapapasok lang 1 hour ago. Garvin, I'm dismissing BP impeachment case. Ano kaya to? Maganda kaya to o pangit? O babatikusin nyo na naman si BP Sara? Tignan natin Baka may comment na kayo kasi yung ilang senador kahapon, si Senator Lisa Ontiveros at si Senator Panfilo Lacson, sinabi nila na improper or inappropriate kung idadaan lamang sa majority vote yung impeachment kung i-dismiss. Ano pong masasabi niyo din, sir, as a lawyer na rin po? Well, malinaw yung sinabi ng saligang batas. To try and decide cases belongs to the Senado. And to convict is 18 votes. And less than that will be acquittal. So I think it should be the same numbers. If you want to acquit the respondent, less than the required 18 votes will result into acquittal. Meron naman palang sense yung kanyang pagpapahayag. So, nagtanong yung reporter. So, ano yung masasabi mo? Kasi nagsalita yung dalawang senador. Ano yung masasabi nyo? So, sinabi lang niya yung kung ano nababanggit sa saligang batas. Di ba? Kung nagboto yung pwede ma-acquit. Ayun yung nabasa niya sa saligang batas. Nasa batas naman pala. Bakit pinipilit pa nila na, di ba? Trial, pwede naman pala ma-acquit. Tuloy. I haven't heard of dismissal. And the Constitution does not speak of dismissal. Okay. Ng motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial. Diba? Sabihin na natin na sinabi ng Constitution na hearing and trial. Paano kung bumoto agad? Gaya na sinabi nyo. Numbers. Ma-acquit. Hindi na kayo maghahabol. Okay na yun sa inyo. Sige, simulan natin yung trial. Ganito na lang. Masimulan ng trial. At bumoto agad yung mga galing na senador. Wag lang yung mga yung mga iyaking senador, sabi ni Aling Ledesma. Bumoto sila. Sige, i-dismiss na natin yan. Acquit na natin yan. Ganon! Palagay ko dito mga kasama, magkakaroon dito ng trial. Kaso may question pa rin eh. Hindi na nga sakop ng 19 Congress. Kaya nga marami magulo. Ang makakapag-decide lang yan, mga kasama, itong mga galing na senador. So, magkakaroon na naman sila ng pag-uusap dyan. Meron namang mag-motion, meron namang mag-o-object. Pwede na lang i-object kasi yun eh. Na yung 19 Congress, tapos na. Sino naman yung usapin dito sa 28th Congress? Pag pinasok na naman nila yung impeachment, may 1-year ban. Ibig sabihin, objecting ko na yun. Objection, hindi yan pwede kasi may 1-year ban, hindi nyo pwede ipasok dito sa 19 Congress, sa 20 Congress. Kaya magulo. Lawakan nyo lang yung pag-iisip nyo mga kasama. Dito lang sa mga bagay-bagay na ito, sabi ng mama, nabasa niya, so, pwede, pero may acquittal. Pwede ma-acquit. Pero, doon nga sa first trial, pwede mo na ma-acquit kung napagbotohan na. Siyempre, magagaling yung senador natin dyan. Yung magagaling hindi yung ampaw pwede na i-acquit dyan. Kaso nga lang, magulo nga. Ang kulit mo, Kuya Goods. Sino naman ang magsusulong sa 28th Congress? Yan ang aalamin natin. Diba, sabi ko nga sa iyo, ang gulo. Pati ako naguguluhan. Kasi nga, merong usapin. May papasok na naman na questionable, bakit nyo ipapasok sa 28th Congress? Tapos na tayo sa 19. Eto, tinanong siya. Paulit-ulit tayo. Sige, tuloy mo na lang, Kuya. And the reception of evidence. Okay? Pero sir, sabi ni SP Cheese, there is no prohibited motion. Wala namang rules that says bawal mag-motion. I totally respect the
opinion of the Senate President. But ours in the House of Representatives is it should proceed trial. Sila lang yun. Sa House. Paano sa Senate? Medyo nagkakaroon kayo ng labuan. Hindi kayo nagkakausap-usap na maganda. Pero yung unang paliwanag nyo, medyo, nakaka-catch up kami. Kaso ang problema, pag pinagbotohan na ng mga senador, yung magagaling hindi yung ampaw, pwede na kagad ma-dismiss. Pwede na kagad ma-dismiss. Wala nang mangyayaring trial. Pagbotohan Ngayon, hindi naman kayo papayag. Ganun ba yon? Pwede ba yon? Meron nagsabi niyan Sino ba yung lalaki na yon? Yung Bugoy. Pag daw na boto at nanalo yung boto ng Senate, majority na i-dismiss yung impeachment, pupunta raw sila sa korte. Doon sila magangaw-ngaw at magsusumbong. Ayan na, kung hindi ka umabot kung umabot ka, hindi tuloy umabot, nalilito na ako sa'yo. Kung umabot ka sa bidyong ito, saan ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At hanggang sa muli, like and share, bye-bye!